Tapos ko nga i-unbox ay agad ko na sinimula ng pagdidikit ng wallpaper. Tamang-tama nga ang pagdating nitong order ko dahil tulog naman si Bunso. At dahil kakalinis ko nga lang nitong lababo, inisa-isa ko nang tanggalin yung mga makakasagabal sa pagdidikit ko. Nung binuksan ko nga itong parcel ko ay nagulat ako, napakanipis niya. Nag-alangan pa nga ako dahil baka kulang ang pinadala ni seller. Pero nung makita ko at nung nabilang ko ay kumpleto naman sila. Murang-mura na nga ang pagkakabili ko dito sa halagang 177 pesos kasama na shipping fee. Galing pa ako ng probinsya. May 30 pieces na akong wallpaper. Saktong-sakto nga itong nabili ko dahil nasakop naman niya itong buong dingding ng kusina. Noong una ay akala ko nga magkukulang ako. Pero sumakto naman dahil ito lang naman ang balak kong takpan sa bahay namin. Ang mahirap lang talaga sa pagdidikit nitong wallpaper ay yung hindi pantay-pantay yung pagkakagupit nila. May mga time talaga na hindi mo sila mapag-aabot. Pero kung ang usapang dikit lang naman ang pag-uusapan ay wala na akong masasabi. Hindi kasi naka-finishing tong dingding namin pero sobrang dikit niya. Rough na semento at plywood man, pag usapang dikit ay wala na akong masasabi. Sulit talaga. Yung dingding kasi namin sa kwarto sa Maynila ay ganito din ang dinikit ko. Taong 2020 pa nga nung dinikitan ko yun pero until now dikit na dikit pa rin. Kahit napakainit nga ay talagang tinuloy-tuloy ko ang pagdidikit nito dahil gawa nga ng tulog nga yung bunso ko. Ito nga yung sinasabi kong mahirap lang sa pagdidikit ng wallpaper kahit yung siwang na yan. Kahit anong gawin ko talaga ay hindi ko sila mapag-abot. Hindi ko naman pwedeng pagpatungin sa ibang sulok dahil mas lalong papangit lang tignan. Kaya pinalitan ko na lang, itinabi ko muna yan. Hindi naman nasayang yung isang piraso na yun dahil idinikit ko rin naman dito sa Coco Lumber namin. Yun nga rin yung isang dahilan kaya bumila ko nitong wallpaper. Coco Lumber kasi yung hamba ng pinto namin at nasa lubsuban yung kamay ng panganay kong anak. Akala ko nga ay ang haba-haba hindi pa natanggal yung Coco Lumber na pumasok sa daliri niya. Buti na lang nung pinakita niya sa tita niya, itinanggal ng tita niya yung sumalubsob sa kanya. Malapit ko lang matapos at so far natutuwa ako sa kinalalabasan nitong ginagawa ko. Kahit paano dito pa lang sa dingding ng kusina ay medyo maaliwalas ng tignan. Wala pa nga akong extra budget kaya yan lang ang nabili ko. Pero sana sa susunod na magkaroon ako ng pera ay mabalutan ko na yung mga iba pang dapat balutan dito. Nung pinakita ko nga yan sa kapatid ko, yung sabi niya sa akin baka daw bala kong i-renovate ang buong bahay. Akala naman niya talaga may pera ako pang renovate. Kung may pera lang naman ako, di ba, why not? Kami-kami lang din naman ang makikinabang dito sa bahay na to. Nung natapos ko na nga yung bandang dito sa baba, pinagbabalik ko na yung mga tinanggal ko. Medyo magulo kasing tignan pag di ko ibinalik, baka pati utak ko ay magulo. Mahirap na baka hindi ko bigla tapusin to. Sino bang gagawa nito? Ako lang naman. Wala nga kasi dito yung kapatid ko may pinuntahan. So wala talaga akong aasahan kundi ang sarili ko lang. At sa sobrang excited ko nga nang matapos ko ay agad kong kinuhanan ng video at ipinadala ko sa GC namin magkakapatid. Nagulat nga sila sa kinalabasan, napakaaliwalas na ang tignan ngayon. Kahit paano ay may pagkikitaan na ako ng sinahod ko sa pag-online selling ko. Yun lamang, salamat!